May isang batang babae na nagngangalang Kobe, na bata pa, matalino, at ambisyoso. Pumunta siya sa pinakamalaking kumpanya ng laruan sa bayan para sa isang job interview. Matapos sumagot sa ilang simpleng tanong, sinabi sa kanya ng may-ari, si Mr. Van Ward, na hindi niya makukuha ang trabaho, ngunit hindi alam ni Kobe. Malayo pa sa pagtatapos ang kanyang interview. Isang tunay na nakakatakot na bangungot ang naghihintay sa kanya. Nang sa wakas ay magising si Kobe, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang silid na puno ng mga laruan. Ipinahayag ni Ward na magsasagawa siya ng isang beauty pageant. Galit na galit si Kobe sa pagiging kontrolado ng ganoon, at agad na tumayo upang umalis. Ngunit ang Maniokis ni Ward, si Eustace, ang nagbabantay sa pinto, at mabilis siyang pinagbago ng isip tungkol sa pagtakas. Binalaan siya ni Ward na walang silbi ang pagtakas sa mga pinto o bintana. Iisa lang ang tunay na daan palabas, at pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng silid. Hindi pa sumusuko si Kobe. Sinubukan niya ang bawat pinto at bintana, ngunit wala pa rin siyang mahanap na paraan para makatakas. Nang magsimula siyang sumigaw sa pagkadismaya, biglang gumalaw ang mga manika sa likuran niya. Lumabas na totoong tao pala ang mga ito na naka-costume. Pareho silang mga kalahok sa beauty pageant, at ang mananalo ay magiging bagong asawa ni Mr. Van Ward. Si Kobe ay isang huling karagdagan sa laro, at wala siyang pakialam sa pagpapakasal sa boss. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pag-iisip kung paano makakalabas doon. Sinabihan siya ng ibang mga kalahok na isuko na ang pag-asa na yon. Ang lugar ay parang isang kuta. Sumingit si Kobe sa bintana at nawalan ng pag-asa, at nakita ang isang batang lalaki sa kabilang balkonahe na nakatitig sa kanya. Nakakapangilabot na naramdaman niya ang kanyang kilig. Sinabihan ni Harleen, mabait, si Kobe na tumingin sa magandang panig. Ang pageant na ito ay maaaring hindi naman pala ganoon kasama. Niloko ng huling asawa ni Mr. Van Ward, kaya itinapon niya ito ng buhay sa isang tuyong balon. Ngayon, hindi lang asawa ang kailangan niya. Kailangan din niya ng isang mabuting ina para sa kanyang anak na si Otis. Medyo kakaiba lang ang proseso ng kanyang pagpili. Biglang tumunog ang alarma sa dingding. Mabilis siyang binalaan ni Harleen na magsisimula na ang isang bagong pagsusulit. Lahat ng kalahok ay kailangang magpanggap na mga manika at hindi makapagsalita o makagalaw ng mag-isa. Agad na pumili si Kobe ng damit pangpayo. Hindi nagtagal, pumasok si Ward kasama ang kanyang anak na si Otis. Isa lamang itong pampaganya bago ang opisyal na kompetisyon. Kung mayroon mang makakakuha ng pabor kay Otis, malamang na mapataas nito ang kanilang score. Ngunit hindi pa nalalayo ang sandali sa silid, ipinakita ni Otis ang kanyang tunay na kulay. Sinubukan niyang ihagis si Kobe na nakadamit bilang payaso sa balon. Ngunit may lihim na patibong si Kobe. Nang walang nakakakita kung paano, gumawa siya ng larwang kotse sa harap niya na nagsimulang gumalaw ng mag-isa. Agad na na-curious si Otis at hiniling na gawin niya itong muli. Lahat ng nasa silid ay nakatitig ng mabuti sa larwang kotse. Nanlaki ang mga mata ni Kobe na parang gumagamit siya ng telekinesis. At totoo nga, muling gumalaw ang kotse. Lahat ay lubos na natigilan. Ipinaliwanag ni Kobe na isa lamang itong maliit na panlilinlang na natutunan niya mula sa kanyang tiyuhing sa lamangkero. Ngunit matagumpay nitong naakit ang interes ni Otis. Gayunpaman, ang ilan sa iba pang mga kalahok ay nagsimulang magalit kay Kobe, lalo na ang isang babaeng nagngangalang Aurelia. Determinado siyang maging susunod na ginang Van Ward. Pinagtawanan lang ni Kobe ang buong ideya. Malinaw na mali ang iniisip ni Ward, at ang pagiging asawa niya ay magtatapos lamang sa paghihirap. Nang sandaling yon, muling tumunog ang alarma sa dingding. Mabilis na nagmadali ang lahat upang maghanda. Ang round na ito ng kompetisyon ay may napakasimpleng mga patakaran. Kailangan nilang ayusin ang mga kubyertos ayon sa mahigpit na aristokratikong tuntunin. Kapag naubusan na ng oras, ang taong may pinakamababang marka ay agad na matatanggal. Sa utos ni Ward, lahat ng mga kalahok ay nagsimulang maglaro sa mga kubyertos sa harap nila. Si Kobe, na nakadamit pa rin bilang isang payaso, ay tuluyang nawala. Palihim na lamang niyang naobserbahan si Aurelia sa kanyang harapan. At eksaktong ginaya ang kanyang mga galaw. Ngunit ilang sandali bago matapos ang countdown, biglang pinalitan ni Aurelia ang posisyon ng mga katsarang bakal. Nabigla si Kobe at aksidenteng natamba ang isang tasa. Sa kasamaang palad, tapos na ang oras. Ngayon, hintayin na lang niya ang tadhana na magdesisyon.
Sinimulan ni Wirt na suriin ang bawat set isa-isa. Tama ang pagkakaayos ni Aurelia at nakakuha siya ng buong score. Ang lahat ay may iba't ibang bawas. Nang si Kobe na ang mag-isa, maraming halatang pagkakamali ang naging dahilan ng pagkawala niya ng 4 na puntos. Tila tiyak na matatanggal si Kobe. Ngunit nang makarating si Wirt sa huling kalahok, bigla siyang nagalit. Marami na siyang nagawang pagkakamali at lahat ng kanyang puntos ay nabawas. Hindi may kakaila ang resulta. Ang manika na nakasuot ng puti ang naging kalahok na natanggal. May isang taong walang magawa na nanood habang ginagamit siya para ipasok sa tuyong balon. Ang kalupitan ng paligsahan ay higit pa sa inaasahan. Napagtanto ito, mas nagsikap pa si Kobe na ipakita ang kanyang mga mahika. Ang kanyang relasyon kay Otis ay uminit din ng malaki. Sa kanilang mga pag-uusap, nalaman niya na si Otis ay isang kaawa-awang bata. Madalas siyang kinutya ng mga kaklase dahil sa pagmamahal niya sa mga manika. At ngayon, palagi na lang siyang nakukulong sa bahay. Siya rin ay nalulungkot dahil nawala ang pagmamahal ng kanyang ina. Sa huli, ipinahayag niya ang kanyang hiling na si Kobe ang maging bagong ina niya. Sa paglipas ng panahon, dumating ang ikalawang round ng beauty pageant ayon sa nakatakdang schedule. Ang hamon sa pagkakataong ito ay ang paghahalo ng aromatic mist at pagkatapos ay pagplantsa ng isang dress shirt. Nang magsimula ang countdown, lahat ay naging abala sa paghahalo ng kanilang mga potion at pagtiklop ng mga damit. Walang paraan para mandaya sa pagkakataong ito. Kaya kinailangan ni Kobe na umasa sa sarili niyang pagsisikap. Di nagtagal, natapos ang oras ng kompetisyon. Nagsimulang maka-score si Wirt. Pagdating niya kay Kobe, lahat ay namangha. Nasunog nga niya ang shirt, ngunit hindi siya pinalayas ni Wirt. Sa halip, sinabihan niya si Kobe na iabot ang kamay nito. Pagkatapos ay kinuha ang mainit na plancha at idiniin ito sa balat nito. Nagngingit-ngit si Kobe at hindi gumawa ng kahit anong ingay. Pagkatapos ay pumunta si Wirt kay Aurelia. Sinuri ang kanyang gawa ng matagal, ngunit wala siyang nakitang kahit isang depekto. Nang marating ni Wirt ang huling kalahok, kinuha lang niya ang damit, sinimulan ito ng bahagya, at agad na idineklara na ang amoy ay nakakapangilabot. Binawasan niya ang lahat ng puntos nito. Bilang resulta, natanggal ang babaeng yon, at naghihintay din sa kanya ang tuyong balon. Ngayon, 3 kalahok na lang ang natitira. Inanunsyo ni Wirt na ang huling round, na pipili ng pinakahuling mananalo, ay gaganapin bukas. Halata ang pagkataranta ni Harleen. Wala siyang kahit anong kumpiyansa sa pagkapanalo. Gayunpaman, hayag ang galit na galit si Aurelia. Malinaw sa lahat na dapat sana ay natanggal si Kobe sa huling round. Pinaghihinalaan ni Aurelia na alam ni Wirt ang koneksyon ni Kobe sa kanyang anak, at sinasadyang paboran siya. Dahil dito, nakaramdam si Aurelia ng labis na pananakot. Bumaba siya sa pangunahing bulwagan ng mag-isa at maingat na sinuri ang larwang kotse. Sinusubukang alamin ang tinatawag na mahika ni Kobe. Sa kasamaang palad, wala siyang makitang kahit isang kapintasan. Napagpasyahan niyang sunugin ng tuluyan ang tulay. Kung mawawala si Kobe, ang malakas na kakumpetensya, tiyak na siya ang mananalo. Ang baliw na babae ay kumuha ng isang matalas na tornilyo at mabangis na sinaksak ang manika ng payaso. Ngunit ito ay naging isang pagkakamali. Si Kobe mismo ay ganap na hindi nasaktan. Nakakagulat na hindi galit si Kobe, at sa halip ay nag-alok na tulungan ang lahat na makatakas. May naisip na siyang plano. Sa isang kisap mata ay sumapit ang gabi, pumasok si Wirt sa bulwagan gaya ng dati, at sinimulang bigkasan ang mga patakaran sa mga manika. Ngunit ang mga tunay na kalahok ay nagtatago sa likod ng mga kurtina. Pagkapasok pa lang ni Wirt, agad nilang binuksan ang pinto at tumakas palabas ng mansyon. Hindi pa niya natutuklasan ang panlilinlang. Kaya ito ang perpektong oras para tumakbo, ngunit sinabi ni Kobe na hindi pa oras para umalis. Balak niyang isama si Otis, iniwan ito kasama ang kanyang abnormal na ama. Inisip ng dalawa na baliw si Kobe, at piniling maghiwalay agad. Tumakbo sa magkaibang direksyon. Si Kobe lamang ang tahimik na lumapit sa villa ni Otis. Nakita na niya ito kanina. At natural na alam niya ang lokasyon ng kanyang kwarto. Taos-pusong inanyayahan ni Kobe si Otis, ipinaliwanag ang kanyang mga intensyon sa harap mismo niya. Ngunit pinatunayan ng katotohanan na si Kobe ay masyadong inosente pa rin. Samantala, mabilis na napagtanto ni Wirt na ang mga manika ay hindi totoong tao. Ngunit bago pa niya sila mahabol, ang mga nakatakas ay nagsimulang mag-away sa isa't isa. Naramdaman talaga ni Harleen na masyadong maingay ang ginagawa ni Harleen.
Sa kasamaang palad, ginamit niya ang kanyang sarili upang mabilis na maabutan. Sa pamamagitan ng isang mabilis na putok, mahusay niyang napatay silang dalawa. Hindi naman ganoon kaganda ang kapalaran ni Kobe. Nakagapos siya sa isang operating table. Buong pagmamalaking inanunsyo ni Wirt na ang lahat ng mga manika sa kwarto ay nilagyan ng mga voice transmitter. Lumabas na nabunyag na pala ang plano ni Kobe mula pa sa simula. Gayunpaman, hindi siya pinigilan ni Wirt. Itinuring niya ang pagtakas bilang pangwakas na pagsubok. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kamahal ni Kobe ang kanyang anak na si Otis. Kasabay ng isang malungkot na sigaw. Isang hugis tao na molde. Ang dahan-daang bumaba, at unti-unting tinakpan ang katawan ni Kobe. Mabilis na nagbago ang sitwasyon. Masayang nakaupo si Wirt at ang kanyang anak sa sofa. Ang bagong kabit ng bahay ay naghahain sa kanila ng tsaa at tubig. Ang mukha lamang ni Kobe ang hindi makilala. Noon lamang, biglang pumasok ang dalawang babaeng nakadamit pangkukulam, na may simpleng pagkumpas ng kanilang mga braso kaya't nanigas ang lahat sa silid. Pagkatapos, nagsimulang magbitak ang balat ni Kobe. Lumabas na ang pagbabagong anyo ni Wirt ay isa lamang patong ng serum kung inilagay niya sa kanya. Sinabi ng dalawang mangkukulam kay Kobe na isa siyang mangkukulam na may natutulog na kapangyarihan. Pagkatapos, naghanda sila para kunin siya. Ngunit hindi nakalimutan ni Kobe ang kawawang batang si Otis. Isinama niya ito habang paalis sila. Sa isa pang pagkumpas ng kamay, agad na nagliyab ang mansyon ni Wirt. Pagkalipas ng 3 araw, muling nagbago ang sitwasyon. Tila si Kobe na umangkop sa kanyang bagong pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam.